Sa bayan ng Basay, Samar ay mayroong isang komunidad. Komunidad na mayroong gobyerno, paaralan at bahay dalanginan. Komunidad na mayroong supply ng tubig at supply ng elektrisidad. May contador sila. May contador pero may isla. May mga kuryente sila. Pero sa kabila ng pakikipagsabayan ng mga tao dito sa makabagong mundo at sa patuloy na pag-unlad ng lugar na ito, aakalain mo ba na ito ay isang isla? Samahan niyo po kaming puntahan ang isla ng Hinamok at alamin natin ang kasaysayan at ang istoryang nakapaloob sa islang ito. Ang isla ng Hinamok ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Samar sa Samar Province. Isang isla sa gitna ng Visayas sa timog Pilipinas. Ang source po ng kuryente po dito ay galing po sa mainland ng Basay. Kung nakikita po ninyo, may 2 poste sa gitna po ng dagat. Bali, tinatawid po nila ang source ng kuryente papunta po sa islang ito. Hinamok ang orihinal na pangalan ng Hinamok. Ang Hinamok ay isang pangalan na ibinigay ng mga sundalo ng US Navy na sumakop sa isla noong 1944 na ang ibig sabihin ay Joint Intelligence Naval Air and Military Operations Center at kilala rin bilang Barangay Salvacion, Basay, Samar. Bago pa man daw dumating ang mga sundalong Amerikano, sinakop muna ng mga Hapon ang islang ito. Kung makikita po natin, may nakasulat po ditong letra na Hapon. Pero para po sa akin, hindi po ito gawa ng mga Hapon, kundi gawa lang po ito ng mga taong dumadayo dito sa lugar na ito. Okay, nakakita po tayo dito sa part ng Hinamok Island ng helmet ng Hapon. Oh! Tara na! Tara na! Ang isla ng Hinamok ay minsang tinawag na Little City of Samar dahil sa ilang istruktura na itinatag ng US Navy 18th Engineering Battalion sa panahon ng pamamalagi ng mga sundalong Amerikano sa islang ito.
Nandito po tayo ngayon sa isang bahagi po ng Hinamok Island kung saan ito po yung posibleng naging daungan ng mga barko na ginamit nila noong digmaan. Papunta po tayo ngayon sa landingan. Landingan ang tawag ng mga taga-Hinamok sa dating World War II seaplane base ng mga sundalong Amerikano sa islang ito. Nandito po tayo ngayon sa isang bahagi po ng Hinamok Island kung saan pupuntahan po natin ang tinatawag nilang landingan kung saan dito po naglaland or ginagarahe ang mga sasakyang panghipapawid ng gyera. Ito na pa siya. Nasa likod na parte na po tayo ng Hinamok Island. Ang konstruksyon sa seaplane base ng mga sundalong Amerikano ay nagpasimula noong Disyembre 1944 dahil sa paglubog ng ponton barge na pinalutang nila sa dagat noong 1944. Sinimulan nila ang pagtatayo ng mas konkretong rampa noong 1945. Ang seaplane base ay nagpasimulang gumana noong January 14, 1945. Nandito po tayo ngayon sa isang bahagi po ng Hinamok Island, ang landingan. Dito lumalapag ang mga sasakyang panghipapawid. Sa katunayan, may nahiwang po ditong mga bakas ng landingan. Kung makikita nyo po, mayroon pong mga istruktura or bahagi ng istruktura na naiwang pa. Sa maikling oras lang na paglilibot namin sa isla, alam kong marami pang kasaysayan at istoryang nakapaloob sa lugar na ito na kung ide-develop lang sana ay posibleng maunawaan at malaman pa ang ibang detalye nito. Sa maikling oras na paglilibot namin sa isla, sumagi sa isip ko na kung ide-develop lang sana ang lugar na ito, marami sanang oportunidad at trabaho ang pwedeng ibigay sa mga mamamayan dito. Para ano ya? Para out. Awa mo kayo ginahalo dyan semento. Pag ang design na lang ano. Legal man, kumbaga yung tutugutan ito barangay. Oo, natawag ko nila. Kumbaga, Online ibabaligyan niyo. Oo, din nila kaya order. Aw na order la. Oo, naroon tayo. Order nga ni. Mapira man doon sa sako. At 40 tambo ko nito. Barato man. Barato lang nga ni. Sa maikling oras na paglilibot namin sa isla, alam ko na kung ide-develop lang sana ang lugar na ito, malaki ang tsansa na maging tourist destination ang islang ito. Sa madaling panahon na pag-iikot namin sa isla, naniniwala ako na marami pa ang komunidad
at mga isla dito sa Pilipinas na kayang makipagsabayan sa lumalagong ekonomiya ng mundo. At isa na dito ang isla ng Hinamok.